alaman yung aking mixer. Pasensya na kayo. Okay na, okay na. Okay, sige. O sige, ipapalabas ko na kayo na kay Kwan. Ang introduction natin kay Leandro Legarda Leveste ay pinatawag siya ng NBI. Pati mama niya pinatawag ng NBI. Pati si Alfonso Cosi. Tatanungin siya kung yung inaakusa ni Remulla na walang kwenta kasinungalingan. Ikaw talaga, Remulla, mahilig ka magsinungaling. Tapos, inakusa mo si Leandro Legarda Leveste na nagbebenta ng prangkisa. Hindi po totoo yan. Dapat kasuhan ka talaga. Pagsisinungaling ang ginagawa mo. Ginagamit mo pag-ombudsman mo. Kakahiya ka talaga. Alright, hindi ka makasuhan. Pero mapapahiya ka, mga pamilya Remulla, mapapahiya. Kita mo, natalo ka na kay Bong Revilla. Anong ibig sabihin nun? I-magic mo yun, sinadya mo yun na natalo eh. Kumpare mo kasi si Bong Revilla eh. Diba? Yan naman ang katotohanan. So ngayon, ang issue dito kay Legarda Leveste, kumuha siya ng prangkisa sa House of Representatives, ginamit daw niya ang kanyang nanay para maaprubahan. Ito si Boying gusto niyang lukuhin ang mga Pilipino. Kaya ba ni Loren Legarda ipaaprubahan ng napakaraming senador? Maraming mga congressmen? Hindi lang naman si Loren na mag-aproba niyan, kundi magbutuhan pa. Kaya ang kwento nito, yung lahat ng akusasyon mo, palpak eh. Pinakabubo ka na ombudsman na nakilala ko. Hindi lang pinakabubo, pinakabias pa. Selective ombudsman pa. Walang kwenta tong ombudsman na to. Kumambyo lang ng kinampihan si Joel Villanueva. Ang tawag niya, Jesus is Lord. Yan palang Jesus is Lord. Jesus Remulla. Jesus Crispin Remulla. So, ganito ang bansa natin. Pinatawag pala si Loren Legarda, si Legarda, Leveste, pati si Cosi, Alfonso Cosi, sa NBI, hindi po sila sumipot. So, ano yan? Kung ako ang abogado, huwag na kayo sumipot. Hayaan mong NBI magsampa ng kaso. Sa piskalya na lang harapin. Ganun po talaga. I would rather advise everybody na nakikinig sa akin, pag may patawag NBI sa inyo, huwag na kayo sumipot. Kasi gaguhan naman ang kanilang hepe na si Matibag ay nuknukan ng kasinungalingan eh. So pakinggan muna natin yung NBI agent. Matagal na itong NBI agent na to. Kumbaga innocent ito siya. Yan, pakinggan natin. Alas 2 pasado na po, ang appearance po ay alas 10. So it is safe to assume na hindi na pupunta yung sinampi na natin. Walang Congressman Leandro Leviste ang nagtungo sa tanggapan ng National Bureau of Investigation National Capital Region ngayong araw. Kaninang alas 10 ng umaga sana ang schedule nito para tumugon sa kanilang patawag. Ngunit pasado alas 2 ng hapon ay wala pa ring tugon ng kampo ni Congressman Leviste kung makararating ito sa kanilang tanggapan. Sa kabila ng hindi pagtugon ni Congressman Leviste sa tanggapan ng NBI-NCR, nagpadala naman sila ng sulat sa pamamagitan ng courier service kung saan humihiling sila ng records ng ginagawang investigasyon. Late po today, na-receive po natin yung letter from the lawyers of Congressman Leandro Leviste requesting for some pieces of documents na according to them na pwede nilang pag-aralan, asking for the nature of the case, nature of the investigation para rin ma-appraise sila for them to intelligently answer our interview kung magpunta sila rito. Ayon kay NBI-NCR Regional Director Attorney Emeterio Dongallo Jr., hindi nila maaaring ibigay ang kopya ng kanilang paunang investigasyon
ngunit maaari naman nila itong ipakita sakaling magpunta ang isang ipinatatawag na individual. Mayroon po tayong batas dyan na talagang pagka ang isang dokumento ay subject po ng present investigation o current investigation, hindi po pwedeng i-share yan. Kasi makukompromise yung investigation. Plus yung mga persons or personalities involved, baka makompromise din. Kaugnay nito, binigyan muli ng palugit ng NBI-NCR sina Congressman Lebiste sa darating na Martes, August 11 ng alas 10 ng umaga. Habang alas 2 ng hapon naman si dating Presidential Advisor on Legal Affairs Secretary Jacinto Jing Paras. Nilinaw ng NBI na parte ng due process ang pagpapatawag nila kina Congressman Lebiste at dating Secretary Paras. For every investigation, kung may mabanggit yung mga witnesses, this is part of due process, di ba? Due process, ibig sabihin, yung mga taong na-mention, they deserve to explain their side. Doon lang po tayo, due process lang. Wala po tayong inaakusahan pa ng kung anong pagkakamali o krimen o ano. Just to invite them to explain their side. Due process, that's the principle of due process. Samantala sa isang pahayag, sinabi naman ni Attorney Mark Tolentino, legal counsel ni dating Secretary Jing Paras, na nababahala sila sa patuloy na pagkalat sa pamamagitan ng media nang hindi pa beripikado at may kinikilingang paratang laban sa kanyang kliyente. Dagdag pa ni Attorney Tolentino, hindi anya parte ng criminal justice system ang pagsasagawa ng isang pagliliti sa harapan ng television camera o court of public opinion dahil bago ito ay dapat sumailalim ito sa legal na proseso ng nararapat na otoridad para magsagawa ng investigasyon. Nananawagan din ng abogado sa mga kawani ng media na pairalin nito ang pinakamataas na pamantayan ng pagiging patas, objectivity at professional responsibility upang bigyang linaw ang pagkakaiba ng paratang sa napatunayang katotohanan dahil ang pagiging responsableng mamamahayag ay nagpapatibay sa pangangasiwa ng hustisya. Wala namang inilabas sa pahayag si Congressman Lebiste kaugnay ng hindi nito pagtugon sa sapina ng NBI. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming... Okay. So, isa lang po ang ibig sabihin yan. No? Hindi pumunta at karapatan ba nila ni Lebiste yun? Karapatan po. Pwedeng igalang nila, pwedeng hindi nila igalang. Nasa kanila na lang po yan. Hello? Wala naman audio natin? Anak ng wedding. Hello? Ano, meron naman ah. Meron na. Hello? Hello? Oh, yun, meron naman ah. Hello? Hello? Meron, di ba? Tingnan natin. Hello? Check ko lang. Check. Mayroon. Oh, meron. Okay, thank you. Ngayon, ganito po yan. Ang patawag po sa NBI, yun po yung may kinalaman sa gawa ng kwento si Matibag. Na itong si Lebiste, na batang-bata pa, at saka si Jing Paras, na matanda ng congressman, pero parang bata pa rin tingnan, ay nagkwento si Matibag na may nahuli raw sila sa entrapment na isang kilalang talent manager. At ang talent manager na yun daw ay may trabaho siya na kung saan ang gagawin daw niya ay kumbinsin daw si Ralph Recto kumbinsin si Ralph Recto na sa 5 mga babaeng dadalhin kay Ralph Recto. At ang isang babae riyan ay kinumbinsin daw nila ni Jing Paras at saka nila ni Lebiste na magpagalaw kay Ralph Recto. Tapos ang pagpagalaw, magkukukin pa daw. So, ibig sabihin, parang insinuating na nagkukukin pala si Ralph Recto. Ngayon, dapat bang bigyan ng atensyon yan? Matanda na po si Ralph Recto, kaya nyo na yan. May gwardiya pa yan, may bodyguard pa yan.
At saka walang krimen na tinatawag na nag-aalok ng babae. Wala pang krimen na gano'n. Ano tawag yun? Nag-aalok ng trafficking? Trafficking? O whatever. Congressman ka, magta-traffic ka, mag-aalok ka ng babae. Hindi naman niya si Irwin Tulfo na babaero. Pero si Ralph Recto ay babaero. Pero bakit siya mag-alala ka, Milvin Batibag? Matanda na yan si Recto. Alam niya yung ginagawa niya. Hindi niya kayang hindi yan kayang lukuhin. 'Di ba? Sa pagkamanyak na hindi na kayang lukuhin. So, meron bang doon dapat atindihin yun? Ano ka ba, maraming problema sa bansa na iba? Bakit pinagtutukan mo yung kay Ralph Recto? Style mo lang yan, bulok ka talaga. Kasi nasisira na po si Ralph Recto sa mga ginagawa ni ginagawa sa kanya lagi ni Ralph ni Libeste sa Batangas. Nabisto si Recto, nakakutsaba na si Edwin Guardiola na pinakamalaking manluloko na kontraktor. Yan talaga ang katotohanan diyan. Gusto patigilin si Libeste para hindi masira si Recto. Ladies and gentlemen, mga senador din dati niya, no? Pero walang kwenta. Siya ang may utak po sa paglipat ng PhilHealth na 90 million dapat yan. Manaabutan ng Supreme Court ang 29 billion. Kaya hindi na ipasok. Pero hindi naabutan ng Supreme Court. Bakit wala kayang kumaso? Kasi may pera ako, magkakaso ako na ipabalik yung pera ng PDIC. Philippine Deposit Insurance Corporation na kinuha 117 billion. Grabe naman itong bayan natin. Puro mga manyak. Pati mga babae diyan manyak. 'Di ba? Ayoko lang manlait pero may alam ako kay Dilema. Ayoko na sasabihin kung paano nangyari. Madam Dilema, kalalabas mo lang galing kulungan nagpatira ka kagad Bayad ka 200,000. Gusto mo sabihin ko pa kung sino yung kumuha ng gwapong-gwapong batang lalaki? Ay nako. Kaya kayo, bago kayo magpuna sa iba, hugasan nyo muna ang dungi sa inyong muka. Sabi yan ni Anhing Rico Puno. Diba? Kaya nga, tapos inalala ko palagi yung ng idolo ko na magsasabi ni si Freddy Aguilar. One of the best Ilocano singers of all time. Si Freddy Aguilar. Sabi niya ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Ang nagwawagi ay hindi umaayaw. I am proud as a lawyer na nagiging abogado ako ni Freddy Aguilar. Nagkwento siya sa akin. Nung bata pa siya, gusto ng tatay niya maging abogado siya. Pero gitara ang gusto niya. Pinapalo pa siya, sumisibat siya, dumadaan sa bintana. Pero sabi niya, nakilala ko, sabi niya, kaya ako gusto ko yung ikaw naging abogado Pinakanta ko, nang kinanta ko yung anak. Nung isilang ka sa mundong ito, doon sa stage, sa Fridays. Sabi, pinuntahan ko, tarantado ko talaga, hindi ka lang pala, abogado, singer ka rin pala. Yung ginanon ako ni Freddy Aguilar. Idol ko yun si Freddy Aguilar. Grade 1 pa lang ako. Elementary pa lang ako, narinig ko na yung anak. So anyway, ito po ang sitwasyon. Dapat bang aksyonan ni Milvin Matibag yung kwentong pang nobela? Yan ang mga kwento na pang Rapi Tulfo, mga babae. Ngayon, sa Sular para sa Bayan, talagang pinag-initan siya. Iparinig po natin yung interview po sa kanya ni Karen Davila. Pero bago yan, ipakita muna natin ang kanyang solar project sa Calatagan, Batangas.
Ito po yung solar project sa Calatagan, Batangas. Yan oh. Ang dami oh. Oh. Yan. Yan. Yan ang mga project niya doon sa Batangas, Calatagan. So, he is a very successful businessman. Batang-bata pa. Bilyonaryo. At binili po ng Meralco yan. Yan, 34 billion bili ng Meralco dyan. Kaya napakagaling na bata. Kaya pangarap ko itong idol ko si Kun sa negosyo. Siya yung dating batang-bata pa pro kid. So ngayon, maulan ba Merjan? Okay, si Merjan Distresa, isa rin to sa mga nagbiyaya sa akin sa pagiging abogado ko. So, ito, may balita rin tayo. Sabihin. So ito ngayon, napakita ko lang sa inyo yung unang solar. Ito sana ang mga solar para sa bayan na project niya. So bago ako magtuloy, nais ko lang samang iklaro para walang fake news. Kasi puro fake news po ang binabanggit ni Remulla. Ito po yung kanyang power plant project sa Paloan, Mindoro Occidental. Ito po yung prototype niya, ibig sabihin halimbawa na ginawa niya. Nung bago siya mag-apply ng solar para sa bayan, yan ang ang kanya. Kumbaga, ang target niya solar para sa bayan, kada bayan po na walang kuryente, siya magsusupply. Ibibigay niya. So ano pong naging problema? Una, nagkaroon siya ganon, ipinakita sa Kongreso, inaprubahan ang prangkisa niya. So, I beg your pardon, Mr. Lito Atienza. Mayor, magkaibigan tayo, Mayor. Mayor ang tawag ko kay Mayor Lito Atienza. At saka si Buing Remulla. Yung solar para sa bayan, yan po, naaprubahan po yan, hindi na kailangan ng tulong ni Loren Legarda na nanay niya. Kasi bakit? May pruwiba siya na kaya niya na ipatayo niya eh. 2017 ginawa yan. So, ibig sabihin, nais ko lamang ipaalam sa inyo, dalawa pong klaseng solar power plant ang meron si Legarda Lebeste. Kaya si Muslim Gayak, good evening, no? Watching from Cotabato City. Namata na. So, mga engineers, sa mga classmate ka ng mga engineers, mga Maguindanao, sa MSU Marawi, mag-meeting tano para maggawa tayo ng solar power plant sa BARM para matulungan natin ang BARM na may kuryente sa lahat ng barangay sa BARM. Yan ang gusto pangarap ko. Sana mangyari yan. Kasi ako po ay alumnus ng Mindanao State University kaya mahal na mahal ko ang BARM. Ganun na po kasimple. So may mga kaklase ako ng mga Tausug, kaklase ko Maguindanao, kaklase ko na Maranao. At in fact, 5 roommate ko, 3 taon kami nagsama sa isang kwarto. Sa hirap at ginhawa na parang magkakapatid na mag-asawa. Kung wala kaming ulam, basta may kanin lang, palapa ang ulam. Katawan ka no? Ato na sa palapa, mga Maranao si. So yan po ang buhay ko nung estudyante ako. Palapa lang ang ulam pero bright din. Nakaka-bright yung palapa. So, kuminsan kung walang palapa, asin. Asin na may mantika. So anyway, ang solar project ni Lebeste ay 2 klase po. Yung isa, yung inumpisan niya po noong 2015. Kinuwento niya na nasa Yale University siya, tumigil siya sa pag-aral sa Yale University nung bumagsak yung presyo ng solar panels. Umuwi siya ng Pilipinas at bumili ng maraming solar panels at kinuha niyang 200 million na mana niya mula sa tatay niya at kinuha niyang 160 hectares na Calatagan, Batangas na lupa nila. Binigay sa kanya ng tatay niya yun. Yan ang share niya bilang sa lahat mga anak. Tapos, nagpatayo siya. Nagiging
63.3 megawatt na power plant. Billion-billion po kinikita niya kada araw. Kaya lang billion din ang gastos kada araw. Kaya nangyari niya, ang kanyang mga battery, Tesla battery ni Elon Musk, ang kanyang mga high-tech pa, o high-tech ang kanyang mga inverter. So hanggang ngayon po, gumagana ang kanyang 2015 pa yan, ngayon 11 years na. So ngayon, noong 2015, magandang takbo ng kanyang pribadong solar power plant. At saka nais ko pala kontrahin si Hoy Remulla, nagsinungaling ka naman. Exclusive ba? Kahit si exclusive ba ang magkaroon ng solar power plant? Hindi po. Kahit po sino na may kakayahan ay pwede mag-apply sa ilalim ng IPIRA law na magkaroon ng solar power plant. So, hindi po yan, huwag kayo maniwala kay Remulla na sinasabi niya na eksklusibo daw. Mali. So, ngayon, yung privado niya na kumpanya, ang tawag doon is PNEC, Solar Power New Energy Corporation. Tumakbo na tumakbo. At ngayon, naisipan niya na, kita niya maraming mga baryo, bayan sa Pilipinas, sa buong Pilipinas na walang kuryente. Ngayon, kung walang kuryente, kailangan niya ngayon, lagyan na ng isipan niya, lagyan ng solar. Kaya nag-apply po siya ng prangkisa. Hiwalay yun na korporasyon. Ang korporasyon niya para sa prangkisa ay solar para sa bayan. Inaprobahan po yan kasi mayroon na siyang ginawa sa Paluan, Mindoro Occidental. Ipinakita sa mga congressman at saka senador. O kaya niya pala gawin. So nang ginawa niya yon, habang nagpe-present, libre ang gamit ng mga residente ng kuryente. Doon sa Paluan, Mindoro Occidental. So ngayon, nang nabigyan na siya ng prangkisa, Mr. Remulla, para sa kanyang kumpanya ng pangalan ay Solar para sa Bayan, ay hindi nag-take off, hindi nagtuloy. Bakit? Ito na ngayon ang realidad ng buhay. Hindi pa rin ginagawa ng Department of Energy ang iniutos ng batas na implementing rules and regulation. Ano ba yung implementing rules and regulation? Yan po yung panuntunan kung paanong susundan ni Lebeste sa pagpatakbo ng kanyang solar para sa bayan. Hindi ginawa. Hindi siya pwede bibigyan ng business permit. Hindi siya pwede bigyan ng building permit sa pagpapatayo. Yan po ang nangyari. Kaya, tumagal ng 2 taon, wala rin nangyari at nag-apply na ngayon ng tinatag na automatic revocation. Ipso facto revoke. Tawag niyan sa legal term. Ipso facto revoke ang kanyang prangkisa. Bakit? Kaya nakalagay po kasi sa prangkisa na batas na kung hindi mo magamit sa 2 taon at tuloy-tuloy o straight 2 years, ay hindi na pwede automatic revoke. Kaya na-revoke sa Mr. Remulla. Una, Mr. Remulla, ang mali mo dito, nagkwento ka na mayroong exclusive. Wala pong exclusive. Kasi kapag binasa mo rin ang solar para sa bayan, hindi rin nasasabi na ang iba pwede rin mag-apply. Hindi rin sinasabi na solar na exclusive dyan. At lalo pa, lalong mali ka na sinasabi mo na kumita niya na binenta niya. Hindi po niya binenta. Paano na ibibenta yung na wala na na-revoke ng lisensya? Na-revoke ng kanyang prangkisa. Hindi rin siya binigyan ng Certificate of Public Convenience. Ang tawag dyan po, para kagaya sa jeep, maniyo ka ng jeep, bigyan ka ng prangkisa ng LTFRB, ang ibibigay siya ng Certificate of Public Convenience. Hindi siya binigyan. Kaya hindi siya makapagpatakbo, kaya natigil ang kanyang Paluan, Occidental Mindoro na proyekto. Ang balak niya sa Paluan, pag makabawi sana siya ng kapital, ipagamit na lang niya na libre ng kuryente. Ganon sana yun ang balak niya doon. Pero hindi natuloy kasi naging congressman siya, tumakbo siya. At pagkatapos bago siya tumakbo, nilapitan po siya. Siya ang nilapitan ng Meralco at binili ng 34 billion ang kanyang kalatagan na proyekto. Yan ang katotohanan ng buhay. So ngayon, nung nangyari na, gumanda na yung may binili, yung tinatawag na solar plant sa Spinex sa Kalatagan, ay pinasok niya po yung kumpanya niya sa
pinasok niya sa initial public offering. Yan yan sa Philippine Stock Exchange. Kasi pag pumasok ka dyan, pwede ka na ngayon humingi ng investors. Marami billion po nag-invest na namuhunan, bumili. So ang ginawa niya, billion na nakolekta niya sa IPO, ginamit niya yung pera, pinambili ng lupa sa Peñaranda, Nueva Ecija. Kaya marami siyang nabili. At nung binili siya ng Meralco, ang Meralco na kumpanya na bumili ay MGen, Meralco Generator. So ngayon, ang MGen na ngayon ang nagpapatuloy ng kanyang pinakamalaking solar power plant na project dun sa Peñaranda, Nueva Ecija. At ito na po ngayon yung Peñaranda. Ipakita ko na sa inyo. Akalain mo, naging guest speaker pa, pinasinayaan pa ni Marcos. Alam mo si Marcos pa, si Bongbong BBM pa nag-inaugurate. Tuwang-tuwa naman si Luco. Hindi naman kanyang proyekto yun. Ngayon, yun ang proyekto ni Leandro Legarda Libeste. Ngayon, ang napapatakbo po, ang Meralco kasi binenta niya ang majority shares niya, mga 89%, binenta niya po sa Meralco. Ito po ang ang bagong power plant na pinakamalaki sa buong Pilipinas. Tira. Yan tinatawag na Tira Power Plant. Ito po 'yon. Ito yung proyekto ni ayan si Bongbong Marcos sa pupunta po. Meralco Tira Solar Project. Baby ni Legarda Libeste yan. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. CEO Emmanuel Rubio. The Mterra Solar is set to Sir Loren Legarda, Meralco Chairman and CEO Manuel V. Pangilinan, MGen President and CEO Emmanuel Rubio, and Meralco Vice Chairman Lance Gokongwei. Now let us witness the President as he places the blueprints. The newspaper Okay, and yan, coins parang ilang inside capsule. the time capsule. So anyway, i-out na natin yan. Hindi naman importante yan. Pinakita ko lang po sa inyo na yung pinakamalaking solar power plant ni Libeste ay naumpisa na po. Malapit. Actually, nag-announce sila na nag-operate na. So, wala lang ata, hindi lang ata full operation. So, yan po ang kagandahan ni Libeste na mautak. Kaya dapat kung gusto ko magiging presidente siya balang araw. Pakinggan natin yung interview ni Libeste kay Karen Davila. Ito po. With what the Department of Energy has exposed. So you have critics saying that these contracts you've benefited from this. We're talking about now the solar contracts that that government had handed to you. You've benefited through this by the influence of your mother, through nepotism, and you've defaulted from these contracts. So I want to ask you one by one. Number one, solar para sa Bayan Pilipinas. Okay, tinatanong kasi ang pagkakaalam ni Karen Davila ay kumuha doon sa mga project sa Department of Energy. Pakinggan mo, puro lahat mga kamalian. You were given a 25-year franchise and you were supposed to build
solar grids on the underserved and poor communities. What happened there? Yan, Well, pakinggan natin yung sagot niya. I'll directly answer your question, Go. and then I'd like to give an overall Sure. clarification. The franchise was granted in 2019. Right after the franchise was granted, a case was filed by an association of electric cooperatives to stop the franchise. There was supposed to be an IRR, according to the franchise, to be issued by the DOE, which was also not granted. And that made it difficult for the company to continue operations. And general law was passed in 2022, which had a repealing clause that said that legislative franchises on the same subject are hereby repealed or amended. And 2 years after that, the franchise was ipso facto revoked according to the provisions of the franchise that if it is not operating for 2 years, then Kaya, so klaro, hindi ginawa ng Department of Energy ang implementing rules and regulation. So hindi siya maka-operate. So sino ngayon ang dapat sisihin? Rimulya? Rimulya? Sino ba dapat sisihin? Di ba Department of Energy? You are misplaced. Ngayon, paano ka maka-apply ka ng building permit kung patayo ka ng mga building o ng mga solar power plant? Paano ka makakuha ng mayor's permit kung wala kang implementing rules and regulation? Nakakahiya kayo. it is revoked. But Okay. notwithstanding those legal issues, I was actually reported by another media outlet based on the audited financial statements to have invested around 500 million pesos into the project. But were you able to build? And I built several power plants, including... No, first with the solar para sa bayan. Yes, yes. Okay. Which actually the physical assets are still there, and out of exceeding caution in compliance with the law, did not operate the plants, even if they are generating solar energy. Because Where are these plants? like, there's one in Mindoro where you don't need to have an operating cost to run the solar power plant, so it's generating electricity, but because of a lack of permits and because of legal issues, it's not even operating. Ano dahilan? The power Walang permit. Hindi sila magbibigay ng permit. So, sino may kasalanan? Rimulya! Nag-imbento ka naman. Kaya ka natatalo sa kaso, pinakabubong ombudsman. Natalo ka sa kaso ni Bongbong Revilla. Nak ng wedding. Pakialam mo si go to the Batang people for free. Ombudsman. But the point is that we showed good faith in doing the project, but because of legal hurdles all throughout the process, out of exceeding compliance with the law, I stopped the operation of the project and thereby the franchise was revoked. But I'm saying it's the opposite of what is being characterized, that I didn't show good faith and I made money out of it. Actually, Not that company. I showed good faith Yeah. and I lost money from it. Okay, that's yung solar para sa bayan. So let's now move to Solar Philippines. So Solar Philippines is another company. And with Solar Philippines, you were granted 42 contracts. Am I correct there? I'm not sure of the exact number, Okay. but I wanted to clarify one thing. Go ahead. These are being referred to as contracts to develop projects, which are essentially permits, which the government does not pay the developer for. The developer actually pays fees to avail of the permits. So there is this media campaign being waged to compare this to DPWH contracts. DPWH contracts are paying public funds to the contractor. For them to build. Yes. Yeah. But actually, there's been no one from the power or energy industry that has commented about this, because people who are knowledgeable of the industry know that it is the nature of these development contracts, which are essentially permits, that you Shout apply out for kay Ilcid much Pablo more than what from you actually Ilocos build. Sur. Okay. But I think Ngayon let's bang move nabi, on. kada kayo amin. There is no harm Masanto Yeah, siya to the nabi. public when a developer does not proceed with an investment, especially because there is a shortage of projects in the country, not because developers are stopping others from investing, but because of the difficulty of obtaining permits, which, by the way, Sino ba the- naman may kasalanan kung hindi makakuha ng permit? Hindi gobyerno natin. Ano ka ba na, Buying? media attacks on my own example are not helping assure investors that if they come to the country, if they end up on the wrong political side of the fence, that they will not be attacked
by people Okay, who are raising issue with something that very plainly, according to people who know the industry, are being mischaracterized because there are no public Okay. funds Now, involved in these represent. projects. I understand that you've made it clear, but at the end of the day, what word would you want me to use instead of contracts? 42 permits No, to build. you can call it a contract, if that's Okay. what But it's called. what you're saying is government did not give you money to actually build. Yes, it's being mischaracterized. All right. But then there are Sariling pera ni Libiste ang ginagamit niya. Walang binigay kahit piso ang gobyerno. conditions. Kaya may isa ka pang kasinungalingan, ha? Boying Rimulya na kumita 10 bilyong piso si Kwan. Binita ko na ni Kwan ang solar para sa bayan. Hindi po. Anong klaseng ombudsman ka? Umalis ka na dyan. So I want to read this and then you can. As of December 2021, 2/3 of all solar contracts went to you. 2/3. And the estimate of the DOE is that each of those contracts are worth 10 billion pesos. Because wait, let me finish. If you built them, you would have had anyway a sure buyer, right? From the solar that would have produced. And there were conditions for you, the fact that you were given those contracts, for you to actually perform. For example, in 2024, they were expecting 14,000 megawatts from your company, but supposedly Solar Philippines only produced 174 megawatts. Is that correct? There's many responses. Okay, go. First, it's not 14,000. It's a lower number. Okay. Second, Do you know the number? actually, they're using different metrics Okay. based on the types of contracts, but there's also no offtake for anywhere close to that number. There is no assured support for the project being given for these projects. And the reason why it is a large percent of the total pie is not because others are being prevented from availing of the same, but because others were not applying or seeking the same. Because So what you're saying is, wala namang nag-a-apply ng solar noon. Ikaw lang, ganun ba yun? noon. Noon. And that the characterization is that because of this, others did not build. That's why mataas ang presyo ng kuryente sa Pilipinas. I think any of your viewers know that that is ludicrous. And the people in the industry would also not make that same claim because the reason why people are not building is because of the difficulty of obtaining permits. But that the But why weren't you able to build, Representative Leviste? Why not? Just explaining that this 2/3 number Okay. it really doesn't belong in this discussion at all. Okay. Because I applied for contracts to develop projects, and others also apply, and I think since then many others have applied. But the other number that you mentioned, I really don't know where it comes from. There's a certain financial amount. That's the amount that I, as a private investor, could invest in the project, not the amount that will be given to me. Again, Ay, klaro ha. Buo lahat pera ni Libiste ang gumagalaw. Ni Kusing wala ang gobyerno. Certainly not. But I think when they say it's worth that, it means that So, ibig sabihin, kinakaklaro ko lang, iba yung mga proyekto na sa solar para sa bayan ay hindi makapag-umpisa dahil nga sinabi niya na walang permit. At alam niyo ba, ladies and gentlemen, kung anong dahilan? Ito, isasabihin ko na sa inyo. Hinaharangan ng mga negosyante, malalaking negosyante sa kuryente. Si Enrique Rason humarang. Si Ramon ang humaharang. Si Aboites humaharang. Kaya yan pong dahilan kasi mawawalan sila ng negosyo kung magpatayo ng kuryente na planta si Libiste, si Leandro Ligarda Libiste sa mga bayan-bayan. Yan po ang katotohanan, ladies and gentlemen. Ito po ang example na pinapakita natin na hindi talaga mag-essence yung bayan natin sa klase ng gobyerno meron tayo. Pinamungunahan ng magnanakaw sa maleta. Ha? Dati, 2025, suna ka. Ano? Suna. Sumasalangit nawa. Gabi. Suna, ano sabi mo? Mahiya naman kayo. Ngayon, ano sinabi? Wala na tayong hiya. Ay, nako.
So, iyan po ang sinasabi natin. Okay, hanggang dyan na muna tayo at maraming salamat. Si Elcid Pablo Duterte sa Ilocos Sur. Alam mo, mga sa Ilocos Norte, Ilocos Sur po, number 1 na si Sara doon. Alam naman ng lahat ng bayan, sa panahon lamang ni Duterte, naging malinis at matahimik ang mga kalsada natin. Sa panahon ni Bongbong Marcos, ang daming mga patay dito, patay doon. Ang dami mga grab drivers sasaksakin. Dami po. Taga Masid, magandang gabi. Tapos si Elsie Pablo, shoutout ka toto from Ilocos Sur. Tapos BBS Las Vegas, naalala ko sa pupunta ko dapat sa namimiss ko na yung kainan ng mga sabigan, yung chorizo, longganisa. Kakain ako doon sa may Baluarte. Grabe. Ang ganda man kumain doon. Kaya nga kumain ako doon. Where it began. Began Ilocos Sur pala. I came to know when. Okay. So, kaya pwede natin gawing presidente ito si Leandro, kasi matayog ang pag-iisip. Negosyante. Dapat yan ang gagawin natin para magiging magandang ating ekonomiya. Di ba? Ako conforme sa akin si Attorney Bombs, na kailangan maging presidente natin balang araw si Leandro Legarda Libeste. Kasi ang linis ng bata, matayog ang pagtingin, napatunayan niya yung sarili niyang tagumpay. Yan ang gusto ko, na matagumpay na. Pero the billionaire, the richest congressman, sariling pera. At tinaob pa niya si Pacquiao. Tinaob pa niya sa mga bilyar. Yung mga bumalik na ko po kasi ngayon ang mga crony-crony. Dati sa panahon ni Marcos Sr., crony-crony. Ngayon bumalik na ng crony-crony. Grabe. So, Hubito Baquel Carino. Ayun, BBS Las Vegas. Thomas Isplana. Sino pa? Si Graceline. Si Edgar Nacion, Petra Gatuzang. Okay, sino pa? Okay, hanggang dyan lang muna tayo ngayon at siguro mamaya babalik tayo. Iba naman topic natin mamaya. I-wrap up ko lang naging topic natin. Una, inisnab ni Libeste ang NBI. Alam mo, sa mga abogado, hindi namin yan ginagalang ang NBI. Kasi unang-una, wala naman power na magpakulong. Mas may power pa dyan si Paduano. si Franz Castro na napakulong kay Zuleika Lopez. May power pa sa pakulong. Pero itong NBI, walang power na mapakulong yan. Ilang beses na ako napatawag dyan, mga libel cases ko nung araw, jarista pa ako. Hindi ko pinupuntahan. Inaabangan ko na lang. Kung meron, sinasagot ko lang, kung meron kayong kaso sa akin, isampa nila sa prosecutor's office at doon ko na sasagutin lahat yan. So, karapatan ni Libeste na hindi dumalo sa patawag ng NBI. Ganon din si Jing Paras. Ako ay nagtataka, attorney. May krimen ba yan na sinasabi? Halimbawa, magplano tayong dalawa. Bigyan natin ng 5 babae si BBM. Pwede ba tayong arestuhin yan? Ano bang krimen na gawa natin? Pwede sabihin, pinakamalapit, trafficking. Pero hindi naman for work. Kasi ang trafficking, you recruit men and women para pag ma-recruit mo na sila, dadalhin mo sila sa either sa labor slavery o sa sex. Hindi naman Kikita pa sila doon. Dadalhin natin kay, ganun pala gagawin natin, attorney. Dalhin natin kay Erwin Tulfo. Kasi kay Erwin Tulfo, kahit hindi nagamit, may tip. Di ba? Dami kasi mga lalaki, mga politiko na mga manyak. Kaya pagkamanyakan yan, yan ang pwede natin pagkakitaan kung wala tayong trabaho. Kagaya sa akin, hindi na ako abogado, wala na akong lisensya, hindi na ako makapunta sa korte. Siguro, magtrabaho na lang tayo, alamin kung sino mga manyak. Ngayon, kung lulukuhin ko siya na wala palang babaeng darating, kasuhan niya ko ng istapa. Ending ko lang yan Pang-ending ko lang yan.
babuyan lang naman ito, di bababuyin na natin sila. Ang isa lang sinasabi ko, natalo ka na, niloko mo ang bayan sa kaso na sinampa mo kay Bong Revilla. Noon, hindi ako makaangal, attorney, kasi hindi ko nakita eh. Kaya I am demanding from the ombudsman that starting now, i-post nyo sa website ang lahat ng kaso sinampa nyo para malaman ng tao. May karapatan kami alamin para mag-suggest kung anong pagpalakas ng kaso. Kamukat-mukat, attorney, hindi talaga mananalo ang kaso ng ombudsman laban kay Bongbong. Bakit? Ganito po yung kwento. Kinasuhan niya ng malversation. Ano ang ibig sabihin ng malversation sa Tagalog? Malversation po ay pagnanakaw ng pera ng gobyerno. Gobyerno, hindi pribado. Kasi kung pribado, theft lang yun. O di kaya robbery kung may gamit ka ng pananakot. So, ano yun? Pera ng gobyerno. Attorney, pera ng gobyerno. Kinasuhan niya ng malversation si Bong Revilla. Ang akusasyon niya, attorney, dahil daw kumita siya doon sa flood control project na hindi man lang pinagawa. Magkano halaga ng flood control project na yun? 92.8 million. Tapos, ang ebidensya na pinapakita ni Remulla laban kay Bong Revilla ay 375 billion. Pwede ba mangyari na nakialam pa si Bong Revilla sa 92.8? Ang laki na ng kinita niya na walang kahirap-hirap? Pwede ka ng kontra na yan. Pangalawang kontra. Yung 375 million na binigay kay Bongbong Revilla ay nanggaling po sa mga private contractors. Private! Ibig sabihin private money. So, pag private money, hindi pwede magiging malversation. Sabi pa ni Non Alquitran, di puga. Yan pa lang. Yan pala kamalaking kamalian. Bakit mo kakasuhan si Bong Revilla? Ng malversation na yung pera na kinuha ay hindi naman galing sa gobyerno, kundi galing sa mga kontraktor. Pangalawa, ang mga pera na yon ay tinanggap si Bong Revilla, wala pang proyekto, hindi pa napabidding, hindi pa nag-umpisa. Actually, nasa NEP pa lang, NEP pa lang, National Expenditure Program, hindi pa na-aproban sa Kongreso. Nakatanggap na siya ng pera dahil tiwalang-tiwala yung mga kontraktor na to na kahit nakapikit ang mata nila, kahit hindi pa na-umpisa, sigurado mga project na gusto nila ay mailalagay ni Bong Revilla sa General Appropriations Act. Yan. So ngayon, nagbigay ng pera ng maaga, dapat ang kaso, attorney, kung ako tanungin mo, indirect bribery. Kasi wala pang proyekto na bigyan na ng pera eh. Pero kung may proyekto, saka lang na bribery. Ngayon, pwede rin sa pagkasala sa Presidential Decree 46, giving money by reason of office. Kaya lang po, attorney, ang problema ko sa kasong yan, kahit pa po trilyon ang binigay mo, ang kulong ay 6 na taon lamang po. 6 na taon lang. Wala tayong magagawa. Yan eh. Hindi nasusukat sa halaga eh. Ang nasusukat sa halaga po, pagnanakaw, malversation, tapos yung robbery, tapos yung estafa. Yan po ang nasusukat sa kung gaano kalaki. In the rest, kagaya nito sa indirect bribery ay wala pong sukatan. Mag-indirect bribery ka ng 1 trillion, at mag-indirect bribery ka ng 10,000, parehas lang ang kulong. Ganun po yan. So kaya mga ladies and gentlemen, mga gilew ko na tagapakinig, maraming salamat po at nakikinig kayo kasi paunti listeners ko. Pakitulungan nyo lang ako, mag-share na lang kayo at mag-like kayo lahat para mabalik yung sigla ng ating nevertheless, kahit kukunti na lang, kahit isa na lang matira, tutuloy pa rin ako. Kasi alam ko may makikinig at makikinig pa rin. Kasi ang unang-una ko ma-assure sa inyo, nagkikwento po ako ng mga katotohanan. At bago pala ako umalis, nais ko lang samantalahin ang oras nito. Tulungan niyo ako sa pagkampanya na magkaroon ng
amyenda sa konstitusyon sa pamamagitan ng pirma ng mga tao. At kung ganitong pamamaraan ay isang topic lang ang ating hingiin. Ang gusto ko may hingi na topic ay papalitan lamang natin na magiging tao na tayo na mismong maghusga sa lahat ng mga paglilitis. Tao na! Kasi kung sa teorya ng pamahalaan, may 3 uri ng kapangyarihan. Una, kapangyarihan sa pagsagawa ng batas. Nanggaling lahat sa tao yan. Kasi nga sinasabi ngayon sa Section 1, Article 2, our government is Republican and Democratic. Tapos, all the sovereignty resides in the people. Ang soberenya ay nakatira sa mga tao. And all government authority emanates from them at lahat ng kapangyarihan sa pamahalaan ay nanggaling sa ating mga tao. So, ang unang kapangyarihan na nanggaling sa atin ay kapangyarihan sa paggawa ng batas. Paano natin ginaganap ang kapangyarihan yan? Sa pamamagitan po ng pagboto ng ating congressman, konsihalis, mga kagawad sa barangay, at mga bukal. Ganun po, kapangyarihan sa paggawa ng batas. Ngayon, atin bilhin ang kapangyarihan sa pagpatupad ng batas. At paano natin ginaganap yan? Sa pamamagitan po ng paghalal ng Pangulo, Pangalawang Pangulo, Mayor, Vice Mayor, Gobernador, tsaka Vice Gobernador, at saka Kapitan di Barangay. Ngayon, ano pang isang kapangyarihan ng tao? Kapangyarihan po sa paghusga. Tayo may-ari ng kapangyarihan sa paghusga. Bakit ihayaan natin mga justice na mga binabayaran lang naman kagaya sa ginagawa ng Supreme Court? Maraming nagsampa, pati ako nagsampa ako ng mga tanong tungkol sa impeachment laban kay Sara. Pero ang ginawa ng hudikatura, inupuan. Tapos nang nakumpisa na ang impeachment, saka sila magsabi, ay ibasura na natin kasi wala nang silbi, moot and academic. Sino ba naging dahilan na hindi na maging silbi? Kayo! Inupuan nyo! Kasi kung inaksyonan ninyo, matutulungan sana lahat ng mga abogado at mga husgado sa mga kahulugan kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng 1-year bar. Ano bang kahulugan ng tinatawag na substantive provision, formal provisions? Kailan, anong gagawin? Kailan ba pwede magsabpina ang House of Representatives? Yun yung mga tanong na yan, kung sinagot lamang na Supreme Court, itong mga petition na yan, ay dapat meron na tayong, alam na natin sa susunod kung anong gagawin. Supreme Court, hindi nyo ba nahalata, galit ang mamamayan sa inyo? Sobrang galit. Kasi ang sagot ninyo, hindi na kailangan kung saan kayo papanig, kay Sara o laban kay Sara. Importante magkaroon lang ng pamantayan ang mamamayan kung ano ang dapat sundin kasi kayo ang may kapangyarihan kung paano ang kahulugan ng batas. Huwag niyong antayin na kukunin namin mga tao ang kapangyarihan sa paghusga. Kaya tulungan niyo ako. Magkakampanya tayo sa jury system. Napakagaling po ng jury system. Yan po ay subok na matibay, subok na sa ibang bansa, subok na sa New Zealand, subok na sa Canada, subok na sa United Kingdom, subok na po yan sa Hong Kong, subok na sa United States of America. Ngayon, ang Japan po nagpapabalik sila sa jury. Ang South Korea nag-eksperimento pabalik sa jury. Masarap yan. Tayo mismo ang tao ang maghusga. At kung gano'n man mangyari, 12 membro ng tao na magiging makinig at maghusga kung guilty si akusado o hindi. At kung gano'n man mangyari, hindi nila kayang bilhin ang katarungan. Ang hirap bilhin, 12 kausapin mo. Kaya, kung nagtagumpay ang Amerika na pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo, yan po ay dahil sa jury.
Kung nagtagumpay ang Amerika na wala na po silang problema sa tinatawag na mga pag-aalipusta ng puti sa itim at itim sa puti at mga puti at itim laban sa kayumanggi. Wala nang pag-alipusta doon. Yan po ay dahil po ay biniak na, giniba na ng jury system of justice. Ang jury system of justice lamang po ang maasahan mo na magpapatupad ng lahat ng batas. Kahit sino dyan ng mga kupal ay hindi, at mga makupad, hindi sila kukontra dahil hindi na sila gagawa ng krimen kasi alam nila mapaparusahan sila. So, tulungan niyo ako sa pagkampanya na yan. At bago ko i-launch yan, maghanap lang po ako ng pera para pangkampanya sa Facebook na mainganyo ang mga tao, mapukaw ang damdamin at utak ng mga mamayang Pilipino para gawin nating karapatan na ang paghusgan ng mga kapwa nating tao. Ang mangyari po niyan, yung Section 1, Article 3 ng Constitution, yan naman po babaguhin natin. Ang sa ngayon, ang Section 1, Article 3 nagsasabi, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal protection of the law. So ang gagawin natin po, ganito na po ang gagawin natin dyan. Ang Section 1, ang due process law natin, dadagdagan lang natin ng 3 word. Ano yan? Magiging, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law and the judgment of the jury. Ganun lang. Tapos si Dugtong, nor any person shall be denied the equal protection of the laws. Ganun na po ang gagawin natin. Kaya tulungan niyo ako. Siguro mag-fundraising kami ni attorney para lamang dito may mag-advertise tayo sa Facebook, advertise tayo sa YouTube, advertise sa lahat. Ito lang pinaka maibigay ko na pag mangyari ito, itong regalo ko sa mamayang Pilipino. Siguro matatanda na ako noon. Bahala na kayo. Handa na ako pumunta ng langit. Sigurado pupunta ako sa langit pag mayroong ganun na jury system sa Pilipinas. Maraming salamat po. Magandang umaga. Magandang gabi po sa inyong lahat. Si Mercy Narvasa Suzuki, magandang gabi po. Tapos, takot nga daw Supreme Court kay BBM, attorney, kaya pala eh. So, Jaime, I'm for the jury. Justice, sir, salamat. Virgie Piquero, SC of Malacanang. Joey Tamayo, watching from Maryland, USA. Alam mo, Maryland, if I hear the state of Maryland, I always remember the Brady rule. Brady versus Maryland. Okay, sa BB Las Vegas. Tapos Graceline. Tapos si El Cid Pablo. Solid Duterte sa Ilocos Norte. Tapos Tagabasid, El Cid Pablo. Tapos si Graceline. Huwag kayo makalala, no? Kasi emergent distress. Maulan man yan, ay at least tuloy-tuloy lang tayo. Si Musliming Gayak, salamu alaikum rahmatullahi taluwa barakato. Sa mga pagari, mga pakat, insala, Bibi Las Vegas, Jobito Bakel Serino, mayroong adyo, kanina pa pala yan. Thomas Esplana, magandang gabi. Tapos sino pa? Si Edgar Nacion, Petra Gatusang, si Tekla, sino pa? Joseph Smith, okay? Rico Dalangin Recoleto. Tapos si Dario Arellano, Edmond Burnasal Beltran. Okay, hanggang dyan lamang po at maraming salamat sa inyong lahat. Sa ulitin, may konti po, mayroon na naman tayo. Paulo Ocampo, magandang magandang gabi po. Paki-like, paki-share para dadami naman ang ating mga audience. Kasi bumabagsak ng audience ko eh. So ngayon, ang nais ko lang ipagbibilin sa inyo, wala pong api kung walang magpapapi. At ang banggitin ko lang ang aking paborito na the greatest Ilocano singer, si Freddy Aguilar, na nagsasabi, ang magwagi ay hindi umaayaw. Ang nagwawagi ay hindi umayaw. Ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Yan lamang po. Maraming salamat po.